Nakaka-curious naman tong pinapanood ko sa TikTok, nagpapatuyo sila ng palay. Oo nga no, paano kaya yung prosesong ginagawa nila dyan? Ha? Naririnig mo rin ba yung iniisip ko? Oo naman, ang lakas-lakas kaya ng boses mo. Pero oo nga no, naku-curious din ako kung paano yung prosesong ginagawa nila doon. Di ba binibilad nila to sa kalsada? Paano pag inabutan at nabasa ito ng ulan? Ano pa ang mga alternative way para mapatuyo nila to? Siguro gumagamit sila ng industrial fan para mapatuyo yung mga palay. Ano pinag-uusapan nyo dyan? Ha? Naririnig mo rin pala yung iniisip namin? Ang word mo naman? Bakit? Ano bang pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan namin kung paano ang proseso ng pagpapatuyo ng palay. Ikaw, hindi ka ba nakaka-curious doon? Nako, curious, pero ano namang kinalaman natin doon? Pinapakita dito ang tradisyonal na pagbibilad ng palay na kung saan ginagamitan ng matinding sikat ng araw upang mabilis matuyo. Sa kalsada, bodega at mga open spaces tulad dito ay madalas natin nakikita ang pagbibilad ng palay kung saan vulnerable ang mga ito sa pagbabago ng panahon, alikabok ng sasakyan at nagbibigay ng matrabahong gawain sa mga magsasaka. Ngunit napapaisip ka din ba kung meron pang alternative ways ng pagpapatuyo ng palay? Considering sa places na pinagbibiladan na to, such as pagbabago ng klima, reduced yields, molds, at marami pang iba. Lahat ng ito ay magbabago salamat sa bago at matalinong makinarya na grain dryer. Let's dig deeper sa science behind this. Ang grain dryer ay isang mahalagang makina na nagtatanggal ng moisture sa mga bagong ani na butil. Bakit ito mahalaga? Ang mga bagong ani na butil ay maaaring pamahayan ng mga peste, ng mga fungi at ng mga amag kung sakaling hindi ito mapatuyo agad. Ang sobrang moisture ay maaaring makasira sa buong ani. Ngunit paano ito papatuyuin? Ang butil ay ilalagay sa dryer, kadalasan sa pamamagitan ng conveyor or chute. Sa loob ng dryer, maraming sistema ang nagtutulungan upang matiyak ang pantay na natutuyo ang bawat kernel. Sa kaibuturan nito, ang proseso ay umaasal sa dalawang scientificong prinsipyo, heat transfer at airflow. Ang mainit na hangin ay nagpapainit sa butil na nagiging sanhi ng pagsingaw ng moisture sa loob. Ito ay tinatawag na evaporative cooling. Kapag naabot na ng butil ang nais na antas ng kalumigmigan, karaniwang humigit kumulang 12 to 15% depende sa uri, handa na itong iimbak. Ang wastong pinatuyong butil ay maaaring tumagal ng ilang buwan kahit na taon nang hindi nasisira. Kung ang butil ay maupo, hindi agad ito matutuyo ng pantay-pantay. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga dryer ng butil ay gumagamit ng mga stirrer or umiikot na drum upang pagaluin ang butil, na tinitiyak na ang bawat butil ay nakakakuha ng parehong dami ng init at daloy ng hangin. Ang first step para mapagana natin ang grain dryer, kailangan natin i-switch ang machine. Sa section na to, ipapakita kung paano yung tatlong steps para mag-process ang ating grains. Dito nilalagay ang grain, dito niloload ang mga palay. Pagkatapos i-load ang mga palay, pipindutin natin yung load button. The maximum capacity of this dryer is 150 sacks of grain. After natin ma-load lahat ng palay, i-press natin yung stop button, magpa-process naman tayo sa drying process. Before we pumunta tayo sa drying process, isi-set muna natin yung moisture content ng 13 moisture to 14 para ma-maximize yung moisture content ng ating grain. Tapos isi-set na natin. After ma-set, pwede na natin pindutin yung drying button para ma-process ang ating grain.
ating dryer. Pupunta naman tayo dito sa ating burner. Ang trabaho ng burner ay mag-produce ng heat na kinakailangan para mabilis ang drying process ng ating grain. Dito na natin niloload ang ating ipa. Ang ipa ay ang gagamitin natin para magsisilbing apoy at yung init naman ng apoy ay matatransfer gamit ang mga tube na iyon. After natin ma-reach ang moisture content na umaabot ng 12 hours, pwede na natin patayin ang drying process. After ng drying, pupunta naman tayo sa discharge. Pindutin natin ang discharge. Paano naman natin mailalabas ang palay? Ang dalawang tali na ito ang kailangan para malabas ang palay. Ito yung open and close. After ma-discharge ang mga grains, dito naman lalabas ang ating mga palay. Hilahin lang natin to. At lalabas na ang ating na-dry na palay. Nakakapagod naman to iniisip natin. O nga no, nakakagutom naman tong iniisip natin. Kakain nga muna ako. Di ba napag-usapan natin ang proseso ng palay? Paano naman ang proseso ng bigas? Ewan ko sa inyo, ang dami nyo namang iniisip. Kakain na nga lang ako dito. Parang napakasimple lang isipin pero hindi natin alam kung paano iproseso ang palay para maging bigas. Oo nga no, ang dali lang isipin ng ganung bagay. Pero hindi natin alam ang prosesong nakapaloob dito. Alam nyo ba na ang kanin nating kinakain ay hindi basta-basta nagiging bigas? Ito ay may matigas at brown na balat. Ngayon, puntahan natin kung saan ang rice mill, kung saan napapaputi ang mga bigas na ating kinakain. At ngayon nga, ipapakita namin sa inyo ang proseso ng paggiling ng palay. Ito ay maliit na pabrika na dinesyan nyo upang tanggalin ang outer layer ng palay at matira ang nakakain pa. Nakita ko paano ito gumagana. Una, ang palay ay dumadaan sa proseso ng paglilinis kung saan ang mga makina ay nag-aalis ng dumi tulad ng mga bato, dayami na kung saan tinitiyak na malinis na butil lamang ng palay ang umuusad. Ang palay ay ipinapasa sa rubber rollers na kung saan natatanggal ang matigas na balat at natitira lamang ang butil sa loob. Ang siyang tipikong pangalan ng bigas sa Pilipinas ay Oryza sativia L. Ang genus ay Oryza at kabilang sa pamilyang Poaceae. Kasama sa isang malawak at malaking dako ng pamilyang Monocotyledonous. Upang gumawa ng puting bigas, ang brown rice ay dumaan sa prosesong tinatawag na polishing. Ito'y nag-aalis ng bran layer na nag-iiwan ng makinis, makintab na puting bigas. Ginagawa ang hakbang na ito gamit ang mga abrasive o friction machine. Pagkatapos ng buli, ang bigas ay pinagsunod-sunod ayon sa laki at kalidad. Ang mga sirang butil ay pinaghihiwalay mula sa mga buo, tinitiyak na nakakakuha ka ng pare-parehong bigas sa iyong bag. Sa wakas, ang bigas ay tinitimbang, nakabalot at handa ng ipadala para sa iyo. At yun nga kung paano gumagana ang paggiling ng palay. Mula sa paglilinis hanggang sa deasking at pag-polish, ang iyong kinakain na kanin ay ligtas, masarap at malinis. Alam nyo, ang dami nyong iniisip. May klase pa tayo, baka malate tayo. Tara na.